Magandang araw mga kapatid. Jovic Raimundo po para sa News 5 Analytics powered by NQ Digital. Mula nung nakaraang linggo, dalawang magkasunod na bagyo ang nagpadapa at sumubok sa katatagan nating mga Pilipino. Yan ay ang kalalabas lang ng bansa na Super Typhoon Uwan at ang Typhoon Tino na nanalasa nung nakaraang linggo. Kaya naman, bumaha rin sa social media ang mga posts tungkol sa pagtama ng dalawang bagyong ito. Tingnan po natin. Nakakuha ang mga ito ng mahigit 482,000 combined online mentions sa mga petsa ng November 2 hanggang November 10. Pag kinumpara po natin sila, si Tino ay nakakuha ng mahigit 120,000 mentions noong November 2 hanggang November 7. Sa pagpasok nito sa Philippine Area of Responsibility hanggang November 7 kung saan ito ay naging fully dissipated. Si Uwan naman, pag sinimulan natin ang datos mula November 8 hanggang 10, nakakuha ito higit 271,000 mentions or 125,000% increase, mas marami kaysa kay Tino. Dahil pumorma ang bagyong Uwan as early as November 3, may mga araw rin na sabay ang pagbanggit sa dalawang bagyo. Siyempre po, nagmi-mix na yan dahil magkasunod ang mga ito. Sa engagements naman o ang suma total lang likes, comments, shares, dito po natin makikita medyo mas malapit ang mga numero. 10.6 million and 13 million engagements. Madalas na nagko-comment ang mga tao sa dalawang magkasunod na bagyo. Facebook ang pinakaginamit na platform para magdiskurso pero malayong nasundan ng X. Tingnan naman po natin ang daily trend nilang dalawa sa nakaraang linggo. November 3 nang magsimulang dumami ang mentions hanggang sa unang maglandfall ang bagyong Tino noong November 4 kung saan mahigit 24,000 mentions ang natala. November 5, ang peak mention sa Bagyo Tino na may 38,000. Ito ay marahil dahil marami na pong nasalanta at naepektuhan ng pagbaha at pagkaanod. Noong November 6 naman po, nagkaroon ng declaration ng state of calamity ang gobyerno habang pahina si Tino palapit sa Vietnam. Pero sumasabay na rin sa mga araw na ito ang pagbanggit sa parating na bagyong Uwan naman na na-elevate na to super typhoon status nitong November 8. Naglandfall sa Dinalungan Aurora ng mga 9 PM ang bagyong Uwan at patuloy itong dumaan sa Luzon. Bahagya naman pong humina ito at tila nabasag ang sinasabing eye of the storm ng daanan ng Sierra Madre Mountain Range. Noong November 4, nakatala naman ang 23,864 mentions kung saan makitang sa oras ng 2 PM hanggang gabi ay mahigit meron na po tayong 1,000 mentions per hour sa ating trend line. Noong November 5, 37,237 mentions naman ang naitala pero makita-kita po natin from 4 PM onwards, tumataas na po ang usapin, 2,000 mentions per hour na po. Ang mga madalas naman gamitin na hashtag at keywords sa mga online na usapin, nangunguna ang hashtag TinoPH. Siyempre po, yan ang pinaka-pinag-uusapan. Pero madalas din gamitin ang mga pangalan ng apektadong lugar tulad ng Cebu, Talisay City, Liloan, at iba pang lugar sa Visayas. May mga na-mention na rin na donation drive at itong Potion Project para sa mga displaced na hayop o pets. Rumaragas ang baha, mga bahay, kagamitan, sasakyan na inaanod ng tubig, mga bagay na tinatangay ng malakas na hangin at mga taong apektado nito, ilan pa'y nasawi, pati na rin nga ang mga hayop na nakita natin sa social media at sa mga videos na nag-trend ay ang mga top content and stories po natin. Patuloy na napag-usapan ang kalagayan ng mga residente at kumalat ang mga photo posts na sa aming pagkalap ay hindi po AI pero totoo ang mga kotseng nagpatong-patong sa mga ilang lugar sa Talisay, Cebu. Mas mataas ang naitala na mentions naman noong November 9 to 10 para kay Bagyong Uwan ang Super Typhoon. Makita po natin na 149,483 mentions ito noong November 9, ang araw kung saan naglandfall na ang bagyo mula Dinalungan, Aurora. Medyo humina at nagtala ng 82,000 mentions the next day na mga 12 noon ng November 9, 12,359 ang peak mention sa oras na ito. Sa araw naman ng November 10, makita po natin from 8 to 12 noon ang peak mentions period, nakaka 4,600 mentions per hour. Pag tinignan po naman natin ang ating word cloud for hashtags and keywords, sinasabing ang natural na depensa ng Sierra Madre Mountain Range ang isa sa mga nakatulong magpahina o tila basagin ang mata ng bagyo or eye of the storm. Ang Catanduanes at Aurora, madalas din mabanggit dahil sila ang mga unang naepektuhan ng bagyo.
ang hashtag Kurakot Managot. Nagamit din dahil naipon ng puot ng ilang mga netizen tungkol sa mga proyektong dulot ng korupsyon na tila nakakaapekto sa kalikasan at sa patuloy na pagbaha at pagdurusa ng mga Pilipino. Ilan dito ang usapin sa pagtigil sa sobrang daming mining and construction projects na nagdudulot ng pagkalbo ng ating mga mountain range. Sa kalagitnaan ng Bagyong Uwan, ang ilan sa aming mga top stories na nakakuha ng mataas na engagements ay ang pagtaas ng alon sa Aurora na makikita rin natin ang mga viral video kung saan mabilis ang mga storm surge na ito. Sa bandang Naga naman, marami ring nakuhang engagement ang post tungkol sa evacuation facility ni Naga Mayor Leni Robredo. Nabanggit na po natin kanina, ang Sierra Madre bilang Luzon's Shield ay hinangaan at pinuri rin ng ating mga netizen. Kami rin po dito sa News 5 and MQuest Digital ay humanga sa aming kapatid na si Mark Andrew o Mac Ortiz na nagsilbing halimbawa ng serbisyo publiko sa kanyang impromptu na pag-ulat sa sitwasyon sa Albay. Bagamat nerbiyoso siya dahil first time niya mag-on-the-spot live report, nairaos niya ito pagkatapos abisuhan at gabayan ni Bok Ed Lingao at Gretchen Ho na kumalma at magkwentong parang nasa inuman lang at huwag maging masyadong formal. Naka-generate ito ng maraming mentions and engagements at isa itong halimbawa ng positibong balita ng ating resiliency, sipag at tiyaga sa panahon kung saan tayo ay nasubukan ng magkasunod na bagyo. Mga kapatid, isa na naman itong linggo kung saan nasubukan ang tibay ng loob at ang bayanihan nating mga Pilipino. Pwede po kayong tumulong sa pamamagitan ng Alagang Kapatid Foundation. And as always, mag-comment sa video na ito at i-share ang inyong mga karanasan at saloobin. Huwag po kalimutang mag-like, follow, and subscribe sa mga News 5 social media accounts. Kapatid, tayo po ay tumulong. Muli, Jovic Raimundo para sa News 5 Analytics.